Happy Sunday morning mga ka-NG! Tara na at mag-almusal ng mga inspiring business stories with extra tips and advice pa. Hindi lang patungkol sa pagyaman, pero pati na rin sa ating kalusugan. Kaya samahan niyo po ako sa susunod na kalahating oras. Muli, ito po si Miss A para sa Negosyo Goals, ang gabay sa pagtupad ng inyong pangarap. Simulan na agad natin sa malaman at espesyal na pag-uusap na hatid sa atin ng Global Dominion. Mga kapartner, sino bang makakasama natin ngayon? Hi, Miss A! Good morning! Good morning! Yes, very special nga ang ating hashtag Pwede Pala Story today because we are very honored to be able to interview our chairman dito sa GDFI. Ganun kasi talaga yung kagustuhan nating makatulong at makapagbahagi ng inspiring story. Kaya today, yung kasama natin, yung mismong boss natin, magbabahagi ng kanyang hashtag Pwede Pala Story. Tama si Miss A kanina, malaman na usapan. Kaya wag na nating patagalin pa. Pati kaming tatlo ay excited na rin. Ayan, Good morning, Rod, Yuge, and Jenna. Of course, it's truly an honor na makakasama ko at makakakwentuhan ko ngayon ang ating chairman, si Mr. Ruben Y. Lugtu II, one of the founders ng Global Dominion. Sir Robbie, good morning, sir. Good morning. Kapartner. Kapartner, magandang umaga. Sir Robbie, kwentuhan mo naman kami. Paano ka ba napasok sa pagpapautang? Kasalanan ng tatay ko yan. Eh. So, sabi niya, o anak, meron tayong excess capital, pwede mong gamitin ito. Bakit di mo pasukan yung lending? Ay, ano ba yung lending? Di magpaperam tayo pero may konting interest. Bata pa ako nun. May nag-offer sa akin, partner daw kami sa lending ng teachers. Pag-aralan mo, sabi niya sa akin. So, we joined a company na papautang sa teachers. Okay naman, kaya lang nababagalan siya. So, sabi niya, try mo other ways of lending, other types. Kasi isip ako. Ang dami kong kaibigan na businessman. Ako, empleyado lang ng tatay ko eh. So, sabi ko, ano ba yung business mo? Tatayo ako ng building. Sabi ko, high-rise. Boom ang real estate nun eh. So, sabi ko, paano ba ako kumita sa'yo? Kasi ang business ko, lending. Sabi namin, since marami kang buyers ng installment na naguhulog sa'yo, tapos ikaw rin naman, may babayaran ng mga contractors, makakatulong yung lending namin. Para may pera siya kaagad. Pero siya kaagad. So, in-offer ko. Nagkataon, sabi niya, we're open kami dyan. Sige, welcome. Welcome. Nagsama kami. So, tuloy-tuloy. Ang ganda nung negosyo namin dalawa. Again, sabi namin, pwede pa ulit. Hanap ka pa ng pwede natin From teacher's pautangin. loan to real estate financing, next na. Kaya mahilig ako sa real estate eh. So, sabi ko, worst scenario, pag hindi kami magkabayaran, mapupunta naman sa amin yung property. So, secure siya, di ba? Pangalawa, client namin, malaki na naman, walang collateral. Pero ang gusto, against the project din niya. Okay. So, sabi ko, tatay, daddy, ito yung next project ko. Okay ba sa inyo? Ang tanong lang niya, kilala mo ba yan? Oo, magandang pangalan sila sa industry. Mapagkakatiwalaan mo ba yan? Sa tingin ko dahil maganda yung pangalan nga nila eh. Di ba? Sabi niya, then tingin ko pwede safe ka dyan.
Kasi yung papayra mo sa kanya, hindi worth sa pag nasira yung pangalan niya pag di ka niya binayaran. So yun lang, nga no, Yan ang unang lesson mo sa pagpapautang. sabi nga niya, ang importante lang yung kontrata niyo, siya pumirma. Di yun lang yung go signal na sinundan ko. Tama siya, naging successful ulit. And then I got my third client, successful again. So, diyan kami nag-umpisa sa lending. Yung mga kwentong yan, paano nagbunga ng pagsisimula ng Global Dominion? So, connecting the dots, no? Grabe. Yung first client ko, friend ko, nilapitan siya ni Mr. Jordan, my co-founder of Global Dominion. Sabi niya doon sa kaibigan ko, ito magandang business, malit na negosyo lang, malit na kapital lang kailangan. Sumali ka. Sabi pa naman nung kaibigan ko, sasali lang ako dyan pagkasali si Mr. Lugtu. Ako yun. Ikaw ang masihan. Ako yun. Una-una siguro yung pinagsamaan namin. Gano'n. Tapos, di nag-meet kami ni Mr. Jordan sa isang restaurant sa Jupiter. Prinesent niya. Sabi ko, gusto ko yan kasi yung lending business ko na sarili, parang hindi unprofessional yun eh. Parang private lang eh. Gusto ko yung magkaroon ako ng opisina, may computer ako, may sekretarya ako. Yun yung dream ko. So ito na yung opportunity. Bahagi yun ng proposal niya. Hindi, Hindi naisip pa. ko lang doon ang Inisip mo pupunta pa. nun. Kasi ano to eh, totoo ng negosyo na lending in-offer eh. So magkaka-opisina, papasok ka, gano'n. Yun yung dream ko noon eh. Nagkasundo kami ni Mr. Jordan, naumpisa namin itong Global Dominion. Not knowingly, na napataki namin itong business na to. Malaking-malaki na, Sir Robbie. Si Sir Robert Jordan Jr. po ay ang current CEO ng Global Dominion. Sir Robbie, ano yung maituturing mong success ng Global Dominion all these years? Well, para sa akin, ang dami nating natutulungan. Ilan na yung employees natin? 1,000? More than 1,000 na ngayon. 1,000. Ang mga customers sa ating kliyente, ilan na? 35,000. More than 35,000. Active lang yan, sir. So, can you just imagine ilan yung natutulungan natin araw-araw? Ang gusto ko pa doon yung nakita mo silang umuunlad, natulungan mo silang umunlad. Yung napag-aaral nila yung mga anak nila sa magagandang eskwela, nabili sila ng mga sasakyan, nakakabiyahe. So, kumbaga naiangat mo yung kanilang At lalo nilang napalugo yung mga negosyo nila. sa pa yun. Yan yung pinaka-ultimate success sa akin. Dahil doon, tuloy-tuloy na maraming gusto nang pumartner sa atin. Kasi establish mo na yung credibility mo eh. Integrity mo. Na ikaw, being a kapartner nila, safe sila. At hindi lang yan local, globally pa ang pagkaka-establish ng brand. Sabi nga ni Mr. Jordan, kaya nga pinangalan niyang Global Dominion. Oh, tama. Saan ka pupunta? Hanggang dito ka lang ba? Tama yan. Ano mapapayo mo doon naman sa ating mga kapartner na nag-iisip na magsimula pa lang ng sarili nilang negosyo? Huwag na kayong matakot. Kung nakikita niyo man yung trend ng negosyo nyo, paakyat. Parang heavy breakfast kung learning at experience ang pag-uusapan with Chairman Lugtu ng GDFI. Kaya naman, narito pa ang pagpapatuloy ng kanilang kwentuhan.
Chairman, no, ma-share ko na rin kasi mga ilang episodes na rin po natin na-feature ang maraming kwento or success stories ng mga employees ni Global Dominion, even loan consultants and mga customers. Anong reaction mo dun sa mga kwento ng pag-angat nila? Una-una yung mga loan consultants, kita naman natin yung pag-asenso nila. Ba't sila magiging loyal sa atin, mag-aaksaya ng panahon, kung hindi sila umasenso? Na ang kinabuhayan nila dyan na pinanggalingan. No? So lifetime kapartner na natin yung mga yan. Ang natutuwa ang kwento, na-experience ko, even with my travels abroad, nakakamit ako ng mga tao na nagkaroon ng experience sa global. No? Mga OFW na pag nakita nila yung card ko, halimbawa, sir, alam namin to dahil kami Pamilyar na nandito. Nakarating kami dito dahil sa Global Dominion. Kayo po ang tumulong sa amin para makarating dito. Dahil dito, may trabaho kami ngayon, nakakapagpadala kami ng pera sa Pilipinas. Minsan sa Tagaytay, bumibili ako ng kahoy doon. Natuwa ako, sabi ng tindera, nakita ko may nakatakip na Fortuner doon sa garahe niya, katabi ng mga materyales. Nung mga third visit ko, sabi ko, baka kailangan yung mag-expand ng business. Andito yung Global Dominion. Ako po, I can represent Global, binigay yung card ko. Sabi ba naman sa akin, Sir Global, itong Fortuner na po binalot ko na iningatan ko, galing po sa inyo. Wow, uy, kinikilabutan ako. dami kong kwentong ganyan. Ayan ang patunay na talagang hashtag ka-partner mo sa pag-angat ng Global Dominion. Even umabot ako ng Scotland, sarap ikwento to eh. Nasa train ako, kailangan ko ng coins, wala akong barya. Barya. Para pantip doon sa nagkarga ng maleta. So ganun ako ng ganun. Pero nag-abot bigla na obviously Pilipina na medyo may edad na rin. Tapos sabi ko sa kanya, inabot na yung pera, bayad na. May utang na loob ako, kinausap ko. Ma'am, sa kayo pupunta? Layo, Scotland eh. Tapos inabot ko yung card ko kung kailangan nyo ng dito lang po ako, ganyan. Sabi na, naku, iho, kaya ako nandito dahil piniram ako ng Global Dominion. Wow! So, imagine, yun, it's a small world, di ba? So, maabot tayo talagang globally. At hindi lang yan sa mga individual, no, pati sa mga may negosyo. Ito na, Chairman, ano mapapayo mo doon naman sa ating mga kapartner na nag-iisip na magsimula pa lang ng sarili nilang negosyo? Pag may kumatok sa yung opportunity, huwag mong talikuran. No? Pag-aralan mo, kasi swerte mo nga, dumating yan eh, di ba? So ako, ganun lagi. Pag may nag-offer sa akin, to me it's a waste of time to entertain the opportunity. Pag maganda, yan na, di na makakatulog. Grab mo. Gagrab mo na. Kasi blessing na sa akin yun eh. The fact na may opportunity kang ganun. Tapos, yun, kung nagustuhan mo, pag-aralan mo naman yung risks and everything. Importante also yung sino ba yung nag-offer sa'yo, yung kapartner mo. Kasi kung ako maraming beses ang failure, you can say, tama yung concept, tama yung business, mali yung partner. So, susunog ka rin doon. So, pero, yung in failure, there's always a lesson, di ba? Yung failure na yun, it's also a blessing kasi marami ka natutunan eh. Hindi na, kung maulit man yun, yung mangyayari yun, alam mo na how to handle it. At nakatulong yun sa mga sumunod mong projects or businesses. Oo, naka-template na sa yun. Alam mo, ito yung nagpa-failure sa akin. Alam mo na i-apply. Oh, tama yan mga kapartner ha. Pakinggan nyo mabuti, i-grab any opportunity you have. Imagine if hindi mo ginrab yung opportunity na simulan yung Global Dominion, Chairman. Oo, ano kaya ginagawa ko ngayon? Final question, Sir Robbie. Ano naman ang mapapayo mo dun sa mga kapartner natin na meron ng negosyo ngayon pero may takot or may fear na mag-expand ng kanilang negosyo? Existing pero Yes. may takot. Yung takot, lumalabas yan pag di mo kabisado yung negosyo mo. Di ba? Wala kang tiwala sa sarili mong negosyo, di ba? Pero once
alam mo yung negosyo mo, like I always say, like the palm of your hand, wala ka nang ikakatakot, itataya mo na lahat. Kasi kabisado mo yung mangyayari. So in a smaller scale, meron kang projections, meron kang advisor na magsasabi sa'yo, ito yung negosyo, ito yung kinikita natin, ito ang kailangan natin supply, ito kailangan natin bilhin, ito overhead natin. So yung financials talaga. Importante yun. Ako natutunan ko na lang yun dito. So, it will tell you where you're going. So, huwag na kayong matakot. Kung nakikita niyo man yung trend ng negosyo nyo, paakyat. So, yun lang ang ma-advise ko. Para po doon sa mga gusto maging bahagi ng Global Dominion or mag-apply ng loan, punta lang po kayo sa aming website, gdfi.com.ph. Ako, si Ruben Y. Lugtu II, Chairman of Global Dominion, ang kapartner nyo sa pag-angat. Wow! Thank you, Ayan, and of course, sa ating chairman na si Mr. Robbie Lugtu. Salamat po sa pag-take nyo ng risk. Dahil sa inyo, mayroong GDFI ngayon. Tama, at doon din natin makikita yung kahalagahan ng pagkakaroon ng tamang partner sa pagkamit ng success. Kaya din pala ganun sa atin ang GDFI, tamang kapartner. Kaya sa mga gustong maging kapartner o katulong ang GDFI sa business, dream, or expansion, bisitahin ang aming website, gdfi.com.ph. Dahil dito sa Global Dominion, #pwede pala. Mga ka-NG, eto na ba ang dessert? Dahil napaka-sweet ng makakasama natin maya-maya lamang. Pero parang pang main course din kasi ang dating kung ang pag-uusapan ay relevance at value ng mga topics na tinatalakay with our very cute and sweet partner from Purple Heart, Crizel. Hi, Crizel! Hi, Miss A! Thank you for the compliments, and hello, everyone! Once again, it's me, Crizel. We're still in October, meaning in the Philippines, it's National Health Month! After we talked about our brains last week, we continue with mental health and why is it important for today's Negotiables episode. We're still with Dr. Dawn. Hi everyone! Hello again, Crizel. Hi, Dr. Dawn! How are you feeling today? I feel so happy, but why did you ask po? Okay, that's a good question. Because I would like to know how you feel because I would like to relate actually the emotions and it's very vital in understanding one's mental health. Last time we had our episode, right? Do you know that emotions actually can help us build bond, No! trust? Are you more comfortable now with Dr. Don? Yep. Alright. Okay, so emotions actually influences our behavior. So, kung masaya ka, you also pass it to other people. You relate with them with happiness, okay? You pass it to other people, whatever your feeling is. So same then if you're feeling sad, okay? If you're feeling concerned with other people, what do? Diba, we ask them. So it's better to always ask questions, especially related with feelings and emotions. Aside from that, emotions actually reflect a person's mental health. So we can say actually based on those feelings na meron sila. Maaring kung meron ba silang problema sa mental health or okay or good ba yung kanilang mental health. That's why it's a good practice that we ask a person how is he or she feeling. Crizel, are you ready for a game? Let's play a game. Yay, I love games! Let's play the game. Are you ready? Yes, I'm super ready! I would say some random emotions and I want you to act or show us the face of that emotion.
Ready? Yep. All right. Show us the face of happy, angry, amazed, excited, shocked, fearful, sleepy, worried, afraid. Okay, you are very good in showing us your emotions. That was a great game, Doc. By the way, what is mental health? Okay, that's a good question. You are curious again, Chriselle. Mental health is actually a state of well-being. When we say well-being, we are looking at our emotional, psychological, and social well-being. Mental health determines our way of thinking, our way of feelings and emotions, and also the way of our actions. Therefore, it's very important that we have a good mental health. And kailangan nasusubaybayan natin o nababantayan natin ito simula pagkabata hanggang pagtanda. What is good and poor mental health? We can say that a person actually has a good mental health if a child like you can focus in school, can stay attentive, can finish his or her homeworks, has a good relationship with his schoolmates and teachers, and actually can decide on simple things in life and also deal and cope positively with normal stressors. Oh, wow! When it comes to poor mental health, actually, yun naman yung mga kabaliktaran ng mga common na nakikita natin sa mga taong may good mental health. Sila naman yung mga hindi kayang makatulog ng maayos because when you have, not so healthy brain, it's very difficult for us to get enough sleep, maintain it, and a lot more. Aside from that, if you have a poor mental health, pwedeng hindi tayo ganun ka-focus sa mga ginagawa natin sa bahay, sa school, hindi natin kayang makipag-deal sa ibang tao positively, and we cannot actually express ourselves. Vitamins and supplements help because it contains the different kinds of vitamins like A, B, C, and it helps us boost our immune system, gives us the energy to do the tasks that we need on our daily life. Doc, why is it important to take care of our mental health? We cannot say that a person is healthy without being mentally healthy. So dapat to live a balanced life, kailangan physically and mentally healthy tayo. Nagbabalik po ang Negosyo Goals. I'm sure mga ka-NG, you saved some room for dessert. Kaya narito pa ang continuation ng ating sweet pero significant discussion with Chriselle of Purple Hearts. Panoorin natin ito. Doc, why is it important to take care of our mental health? It's important to take care of our mental health, same as how we take care of our physical health. They come hand in hand, they're actually interconnected. Kaya kung mapapansin mo minsan, kung ang isang tao ay masaya, kahit pa ang tagal na ng oras, minsan hindi siya nagugutom. Okay? Because they're related eh. That's why it's very important that we know and understand their feelings. We cannot say that a person is healthy without being mentally healthy. So dapat, to live a balanced life, kailangan physically and mentally healthy tayo. That was really helpful, Doc. Any last message for our telling viewers? Yes, of course. I would like to give a message not only to the parents, but everyone who's actually dealing with mental health problems or mental health concerns. So, number one for the family, to create safe environment. It started at the home to please provide comfort, loving, and understanding to your children and each family members. Secondly is to foster and maintain open communication. Let's encourage talking about our feelings. It's actually helpful. Third, let's teach emotional awareness and teach them how to regulate emotions as well. Four, we can normalize seeking help.
So help is always available. Mental health professionals are all around the country and also in the world. So if you feel like you don't have a person that you can trust on, mental health professionals are always available. Lastly, okay, it's very important because this is the key to understanding our mental health, and that is actually self-awareness. And also be mindful, be observant of the signs and symptoms as the warning, kasi baka isa na sa mga kaibigan natin or family members are actually dealing with something, and we can help by actually being aware of what's happening around us. Brain health is mental strength. Let's be strong and healthy, everyone. Not just our body, and also our mind too. Check out Purple Heart's social media on your screens. That's it for our episode today. Join me again next week. I'm your host, Crizel, and this is Purple Hearts with Crizel. Bye! O mga ka-NG, nabusog ba kayo sa kaalaman? Hindi lang sa pagnenegosyo, kundi pati na rin sa ating kalusugan. Kagaya ng breakfast na most important meal of the day. Most important para sa amin na matulungan at magabayan kayo sa inyong pagtatagumpay. Kung na-miss nyo ang ating episode na ito, don't worry dahil nasa social media pa rin lahat ng ating segments at episodes. Ako po si Miss A. Breakfast date ulit tayo next week? Ito po ang Negosyo Goals, ang gabay sa pagtupad ng inyong pangarap. Negosyo Goals would like to thank Global Dominion Financing Incorporated, Purple Hearts, The Maker's Den Studio, Arke Customized Printing Services, Jasco by Juvie Monzaga, Tirta Shores, Lechon de las Piñas, Jamazing Apparel, Zavis Deli, Centur's Parche Perfume Booth, our main events, Crave by Cara, Imprenta Republica Printing Services, Lux Lip, Lux Kids, Lux Skin, Lux Cosmetics, Lux Beauty and Wellness Group, Balay ng Itay Private Resort,